Alright, so ito na yung pinaka-part na natin guys para makapag-save tayo ng chase or makapag-save tayo ng program, no? Or scene, okay? So yun kasi yung mga term na ginagamit sa Mini-Perl, no? So may mga ganun din naman sa ibang DMX controller. So in short, makapag-save tayo ng program, okay? So ngayon, ipapakita ko yung napakadaling paraan ah sa paggamit ng Mini-Perl when it comes to program. Okay? And then, ibibigay ko rin yung tip or yung ginagawa ko normally kapag itong mga RGB and frontal. Kung paano ko siya sinisave at kung paano ko lang siya ginagamit sa Mini-Perl. Hindi ko na siya ginagawang komplikado. Alright? So, sige, let's go na ulit. Alright, so ito na yung part 2 natin kung saan ipo-program na natin yung par lights natin, yung amber white natin, and yung RGB natin. Okay? So, double check lang natin, no? Kanina na i-patch natin to properly. Okay? So, once again, nandito yung amber white at nandito yung RGB. So, press ko to and then locate or position kasi dito sa Mini-Perl ko, position yung tawag. So, dapat umilaw to pag pinress ko yung position. Umilaw, amber. Okay? So, tanggalin natin. Clear. And then, 2, para sa RGB, position, tignan natin yung ilaw. Ayan, umilaw. Okay. So, i-program na natin yan. So, for example, yung amber mo is ilalagay mo sa frontal, no? Tututok mo sa stage, sa artist, okay? Para hindi mahirapan yung mga photographer or tututok syempre doon sa stage para doon sa mga celebrant or para pag nag-picture-picture yung mga tao, for example, no? Yung mga guests, skin tone, hindi siya kulay Barney o kulay talong, no? Kasi minsan ganun lang yung lumalabas sa camera nila dahil RGB yung gamit natin tapos naka-straight lang na RGB na buga or naka full color lang, naka full blast lang. So minsan yung register sa camera nila hindi natural, hindi skin tone. Kaya gumagamit tayo ng amber. Okay. So, program na natin. So, piliin natin si fixture 1. Okay? So, mapapansin nyo magkakaroon ng menu dito, dimmer 0. And then dito tayo sa mga adjustment dito, may dimmer, may shutter, may pan tilt, may color, may zoom, and the rest like gobo. So para yan dun sa mga iba't ibang klase ng ilaw na pwede mong gamitin dito like mga moving heads, no? Ibang mga Mac Aura, mga BI. So right now parled lang naman ang gamit natin na amber white. So dito lang tayo sa dimmer. So kung makikita nyo, yan, nakailaw yung dimmer, sorry. And then makikita nyo, 0, no? Letter A. So ito yung jog wheel natin. Meron tayong A, B, tsaka V as Victor o Victory. So yung dimmer ay nakaset sa A. So idadagdag natin yan, no? Ayan, so sana makita. So ayan, yung ilaw amber natin, no? Dinadagdagan ko. So pag pinihit ko pa kaliwa yung kamay ko, magbabawas yan. Kaliwa, kaliwa, didilim yan or mamamatay yan. Okay? So, dagdag ulit, pakanan. Ayan, umiilaw yan. So, full blast natin. So, 255 yung sagad niya. Okay? So, for example, okay ka na dyan. Okay ka na dyan, nakaset na yan, no? Nakatutok na sa stage, nakafocus na yan. Okay na yan. Pwede na yan. So, isave na natin siya dito sa playback 1 natin, no? Para na mai-program na natin dyan. Dyan na natin siya ilalagay. So, pindutin natin yung chase. Chase. Ayan, kita ba yung chase? Alright, so nakalagay press or yung swap button yan or yung playback button to edit a chase. Ito yan, yung mga kulay blue natin. Ayan, so pag nakita nyo na ganyan, ibig sabihin walang laman. Okay? Walang nakasave dyan sa mga buttons na yan. So nagbi-blink eh. So ilagay natin siya sa 1 kasi gusto ko siyang ilagay sa 1. Kahit saan naman dyan, pwede mong ilagay eh. Pero sundan lang natin dito para hindi magulo. So lagay natin sa 1. Okay. And then, record. Ayan, record. So, kagaya kanina, tapat-tapat lang. 1, 2, 3. 1, 2, 3 or ABC. So, lagay natin record. Okay? And then, may panibagong tanong. Hit swap to record stage by channel or final step. Lagay natin sa final step. 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D lang pala. Sorry. Okay. D. Okay. And then, off na natin yung chase. Ayan. Tapos, exit clear. Alright.
So, nawala yung ilaw. No? So, mapapansin nyo, may ilaw na ngayon dito sa playback button or sa swap button natin, then the rest wala. So, ibig sabihin, may nakasave na dito. Okay? So, task natin. Tingnan natin kung may kita. Ano ba? Ayan. Hop. Yan. O, diba? Ayan yung amber. So, kung medyo malakas, like for example, marami kayong gamit, pwede nyong hinaan dito. Ito na rin yung magsisilbing dimmer. Ayan, no? Yan. Yan, no? O, tignan nyo na lang yung floor ko. Ayan, no? Umiilaw. Ina-adjust ko yung kamay ko. Ayan. Okay na yan. Alright, so dito naman tayo sa RGB, no? For example, yung RGB ay gusto mo itutok sa backdrop or sa ceiling, okay? So, i-program na natin. So, for example, ang gusto natin ay violet, no? Or red, or green, or blue, whatever. So, piliin ulit natin, since dito siya nakalagay, ito si fixture 2, ito si RGB. Okay, tandaan na ito si amber, ito si RGB. Okay, piliin ko yan. So, babalik ulit sa dati, dimmer. And then dimmer by default dito sa adjustment natin, bubuksan ko na ngayon yan. O on ko na. Ayan, ang ilaw. Ayan, so naka-pull yan na RGBW, no? So for example, gusto ko lang tanggalin yung red or yung green. Okay. So punta tayo dito, color. Ayan. So dito sa menu nakalagay ay A yung red, B ay green. So ito 'yon, yung adjustment natin. Yung blue tsaka yung white nasa page 2 kasi may page yan eh. Ano, may page. So, wag na muna tayo magpunta doon. Dito na lang natin baguhin para mabilis, para makita niyo yung pagbabago. So, kung tatanggalin natin yung red, yung A, ganito yung magiging kulay niya. Yan. Nagbago ba? Okay. So, or balik natin yung red. Tanggalin naman natin yung green. Zero natin yung green. Zero. Ayan. So, naging violet siya kasi naiwan ang red at blue at white. Okay? So, lahat yun, nakabuga yun, no? Naka-adjust yun, nakatodo yun. So, for example, yan, no? Minsan, madalas ko nakikita yung pagka-violet na yan, pagka-purple na yan, At gusto na natin siyang i-save. So, ganun ulit. Ganun ulit, no? Pindutin natin yung chase. Chase. Tapos dito tayo sa playback button. So sabi ko kanina, ulitin ko ha, pag nagbi-blink, walang laman. So ito hindi nagbi-blink kasi may laman na. O dito na tayo, onwards. So pwede kahit saan dyan. Pero para hindi magulo, para masundan ng mga manonood natin, dito tayo sa 2. Yan. Tapos balik tayo dito. Pagtapat-tapatin lang ulit natin. Record, letter C. Record by final step, letter D. Okay na yan. So, off natin yung chase. Exit, clear. Okay, so nawala yung ilaw. So, itataas ko ngayon. Ito, yung playback to natin. Yan natin, no? Yan, violet. Tataas ko, ayan, no? Pakipansin na lang, ha, yung kamay at yung ilaw. Ayan, no? So, yung amber kaya, ayan, yung ilaw yung amber. So, paano kung sabay? Pwede rin naman. Ayan, sabay. Yan. Yun. Alright. So, ganun lang, no? Ganun lang mag-program, wag kakalimutan, no? Dito, nakasave yung mga fixtures natin o yung mga ilaw na ginagamit natin. So, for example, meron tayong amber white. Ito yung usual na ginagawa ko, amber white, RGB, moving head. Okay? And then the rest, kung ano pa yung pwede kong idagdag. May mga laser, may mga smoke machine, may haze, depende. May mga BI, may Mac Aura, hanggang sa mapuno mo yan, marami yan. Okay? So, ayun. Next naman natin dyan, sa part 3, try natin yung moving head. Alright, so right now, dito na lang muna. Okay? So, see you on part 3. Ayun, so sa mga ka-event, so natapos na yung part 2. Alright, so sana may natutunan kayo. Sana na-explain ko ng detalyado at malinaw. Alright, so sana makasabay. Okay, yung mga nagpaplano bumili or yung kasalukuyan na rin na merong mini pearl or yung mga King Kong na 1024, pare-pares lang po yan. Nagbabago lang dyan yung mga pwesto ng mga buttons, pero same process lang yan, no? Same procedure lang yan. Same function ng mga button yan. So kagaya nung kanina, may nilinaw ako, sa ibang controller ang nakalagay ay locate, dito naman sa akin ay position.
Okay? So, sana wag malito. Ganun din naman ang function nun. No? Pag nasanay kayo, natuto na mag-patch, pwede niyo na silang kalkalin. Pwede niyo na silang laruin. Pwede na kayo mag-try. Ang importante dito ay makapag-patch ka at matuto kang mag-save. Okay? Or save ng program. Okay? Or ng chase. Alright? So, ganun kasimple, no? Basta may personality. Okay? Dun sa mga bibili ng ganitong controller, kahit anong brand, wag na wag kalimutan. Dapat may kasamang USB yan. No? At tanungin nyo na rin kung may mga program yan. Dun sa mga bumibili ng ilaw or bibili ng ilaw, like mga moving heads para sa mga ganitong controller or kasi yun yung plano, no? Wag kalimutan humingi ng personality. So, kasi hindi pwedeng magkakaiba. So, for example, Beam 230, dapat ang personality nun ay pang Beam 230 lang. Hindi yun gagana sa Beam 260, sa 295, sa 380, and so on. And vice versa, ganun din, no? Kung ang naka-store lang sa controller mo ay pang Beam 260 or 295 o 380, hindi yun gagana sa 230. Alright? So, ganun din, kahit sa mga PAR lights, no? Iba't ibang klase. Yung pang-amber mo, hindi pwede sa mga RGBW or depende. Minsan, gumagana kung magkaibang brand lang, pero pareha silang RGBW. Alright? So, sisiguraduhin nyo lang na may personality kayo. Pwede rin kayo mag-create. May mga nada-download din, no? Pwede rin mag-create dito sa MiniPearl, pero kailangan hawak mo yung manual ng ilaw. Kasi kailangan mong sundan kada channel. Alright? Pero masyado ng advance yun, no? So, at least, naturo ko sa inyo yung pagpapatch at pagre-record. Okay? Alright. So, see you. Gagawa pa ako ng next video para dito sa MiniPearl na to. Alright? Ito na lang muna. Bye-bye!